Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Naging mainit na naman po ang issue sa COMELEC kung saan nga po yung nakalaban ni Pastor Abante, yung dating congressman ng 6th District ng Maynila, natalo po doon sa nakaraang eleksyon at tinalo nga siya ni Councilor Uy. Ngayon, dahil sa may mga bali-balita nga daw na nagkakaroon nga daw po ng bilihan ng panalo niya sa COMELEC, umugong po talaga lalo yung mga chismis, mga aligasyon na parang pinatotohanan po ng balitang ito na kung saan hindi po idinideclare ng COMELEC yung mga nanalo. Ngayon, yung mga natalo, yung pa po yung idinideclare ngayon ng COMELEC. So parang mas kumbaga nawawala na yung timbang ng botohan ng eleksyon dahil parang lumalabas dito yung COMELEC na mismo yung namimili kung sino ang gusto nilang iupo doon sa mga pwesto. At ang nakakapagtaka pa rito na parang ang mga nadidisqualify yung mga kalaban ng administrasyon. Tulad na lang nung kay Speaker Romualdez, di ba? Meron kumalaban sa kanya doon sa distrito niya, ang ginawa ng COMELEC, dinisqualify dahil daw sa residency naman yung naging issue. Tapos yung sa Marikina, yung kay Coco Pimentel, alam naman natin na si Coco yung asawa niya appointee ni Bongbong Marcos. So pinadidisqualify din yung nanalong mayor doon sa pinapadisqualify yung nakalaban ni Coco Pimentel sa pagkongresista na dating mayor ng Marikina, si Marcy Teodoro. Ngayon, ito naman po nangyari yung sa may Duterte Youth, di ba? So naghain ng impeachment laban kay Bongbong Marcos ang Duterte Youth. Pero ang nangyari, mas binigyan nila ng timbang yung reklamo nung kabataan party list dun sa nireklamo lang. Parang sinampahan lang ng kaso yung Duterte Youth. At yun yung ginamit na basihan ng COMELEC para hindi pa upuin yung Duterte Youth. At may mga aligasyon din na yung Gabriela party list na nandun sa pinakadulo na kumbaga sa mga sasampa, yun daw yung planong iproklama ng COMELEC. So ngayon, dahil itong si Abante, yung leaning nito nasa Kongreso at ang katapatan naka Speaker Romualdez. So ito yung naging issue, pinadidisqualify din si Uy at ang COMELEC plano ng paupuin itong si Pastor Abante para maging kongresista uli ng 6th District. So ito, panoorin natin itong balitan to para mas magkaroon tayo ng konteksto regarding sa issue na yan. Idineklarang panalo ng COMELEC 2nd Division si Representative Bienvenido Abante Jr. bilang representative ng Manila 6th District. Kasunod yan ng pagdeklarang annulled sa nauna ng proklamasyon sa kalaban niyang si Luis Joey Chua Uy. Batay sa inilabas na resolusyon, hindi umano natural-born Filipino si Uy, kundi naturalized citizen sa lugat sa inilagay niya sa kanyang Certificate of Candidacy. Batay sa konstitusyon, nakasaad na dapat ay natural-born Filipino ang isang miyembro ng Kamara. Dahil dito walang bisa ang COC ni Uy at ituturing na stray votes ang nakuha niyang boto sa election 2025 na mas marami ng 1,406 sa nakuha ni Abante. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa pinalang desisyon at maaari pang magsumiti ng motion for reconsideration si Uy. So, hindi pa raw pinal yung naging desisyon ng COMELEC, pero pinadisqualify na nila itong si Uy dahil dun sa issue ng kanyang citizenship. Dahil lang nakalagay nga daw dun sa konstitusyon, kapag congressman ang tinakbuhan, kailangan daw natural-born Filipino. Sinasabi nga ng nakararami na itong si Uy nanilbihan na bilang councilor. So paano nangyari hindi siya qualify? Nag-serve na siya as councilor. So magkaiba daw po kasi yung qualification ng councilor sa congressman. So ngayon, ang nagiging panangga rito ni Uy yung mother naman daw niya is natural born Filipino. So technicality,
parang ito yung pinagtatalunan nila ngayon dahil nga yung tatay ni Uy is Chinese, tapos yung nanay niya natural born Filipino. So may kukonsider daw ba as natural born Filipino na itong si Uy, kung dito naman siya pinanganak at yung mother niya is Filipino citizen. So medyo technical yan, pero 'di ba dapat yan hindi naman yung final and executory kasi nga sabi nga niya may motion for reconsideration. So dapat yan didinggin muna yan at aabot pa naman ng Korte Suprema yung desisyon na yan, pero dahil nga gusto ng COMELEC na paupuin na si Abante, so dineclare na nila si Abante bilang siya yung uupo dahil nga siya yung second placer doon sa nangyaring botohan. Pero siyempre nagkaroon ng twist dyan. Tuloy natin. Hala ka, Comelec! Di ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka! Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng Comelec para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Hindi pwede. Ang tanong, may katotohanan kaya yung sinasabi nito ni Attorney Restucio? Ay, hindi ko lang tama kung yung pagkakapronounce ng apelyido niya, pero base sa pagkakalam ko, isang abogado. Ngayon, sinasabi niya na meron talagang nagbabayad para manalo ang isang kandidato sa COMELEC para may panalo kanyang sa kanyang tinatakbuhang posisyon. So, kailangan magbayad. Ngayon, dahil nga sa naglabas ng ruling yung Supreme Court, eto po yung balita na yan. Tuloy natin. Hindi pwedeng iproklama ang second placer sakaling ma-disqualify ng nalong kandidato noong nagdaang eleksyon. Ayon po yan mismo sa Korte Suprema na balak kwestiyonin ng COMELEC. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Idineklara ng Korte Suprema na hindi pwedeng iproklama ang kandidatong pumangalawa o second placer sa eleksyon sakaling ma-disqualify ang kandidatura ng nanalong kandidato. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Garland, iginiit niyang walang batas na nagbibigay ng otorisasyon para sa proklamasyon ng second placer. Sabi pa ng Korte Suprema, nilalabag ng second placer rule ang karapatang bumoto ng mga mamamayan dahil ipinipilit sa kanila ang leader na hindi naman nila ibinoto o pinili. Nag-ugat. So parang lumalabas nga rito dahil gusto ng COMELEC na iupo si Abante bilang congressman ng 6th District ng Manila. So parang ipinipilit ng COMELEC na si Abante na yung nanalo. So dito kumbaga dito nililinaw lang ng Korte Suprema na hindi pwedeng mangyari yon dahil siyempre 'di ba demokrasya tayo. Eleksyon na nangyayari. Majority wins, majority decision. So dahil nga sa nakuhang boto ni Uy, sinasabi ng 6th District ng Maynila, si Uy ang gusto nilang maging congressman. So invalid yung sinasabi dapat dito ng COMELEC na dahil mas marami, kumbaga siya yung pangalawa na nakakuha ng maraming boto, dapat siya yung maupo dahil nga disqualify daw di umano itong si Uy. Tandaan ninyo, wala pa namang Supreme Court decision yan. So meron pa siyang motion for reconsideration, pero bakit nagmamadali yung COMELEC na iupo itong si Abante agad? Siguro meron bang katotohanan yung sinasabi kaya dito ni attorney na kailangan ng may upo yung mga nagbayad dahil kung hindi, kailangan nilang i-refund yung 300 million na ibinayad ng mga kandidatong gustong manalo. So tuloy uli natin. Nag-ugat ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Magundadatu laban sa COMELEC at kanyang nakalaban noong 2022 na si Sharifa Akil Magundadatu. Iaapela naman ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema. Gusto nating malaman anong implikasyon nitong desisyon doon sa nailabas na namin so far. May mga ilalabas po sana kami ngayon at saka sa susunod na araw. Gusto rin ng poll body na malinawan kung local positions lang ang pinag-uusapan o kung may implikasyon din ito sa national positions. Gaya sa kaso ni Congressman Benny Abante at Joey Chua Uy. Diniskwalipika ng COMELEC 2nd Division si Uy na nakakuha ng maraming boto. Kaya ang tanong, sino ang papalit kay Uy kung hindi pwede si Abante dahil second placer lang ito at dalawa lang din silang kandidato sa 6th District ng Maynila. So maaari po na hindi ma-apply
yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. Napakalaki na implikasyon nung kung sino ang makakaupo after the election or before the election, after the election, cancellation ba o disqualification ng candidacy. Kailangan din daw mabigyan ng linaw kung kailan epektibo ang desisyon ng Korte Suprema. Mayroon kasi anya silang mga naunang pinaupo sa pwesto na second placer sa eleksyon. Nagbabalita. So yun, base na sa balita, meron na pala silang mga ginawang pinaupo yung mga second placer na supposedly dapat hindi. So, kumbaga rito, gumawa ng sariling rules ang COMELEC nang hindi man lang sila gumagawa ng consultation regarding sa ganyang usapin. Diba? So makikita talaga natin dito na ginagamit talaga ng COMELEC yung kanilang kapangyarihan. Kasi alam naman natin, during election period, sila ang pinaka makapangyarihang sangay ng gobyerno natin. Siguro nga to, before pang mag-election, tsaka after ng election na may proklama yung mga kandidato, sila yung pinakamakapangyarihan. Kasi nga, sila yung namimili kung dapat bang iupo itong isang kandidato o hindi. Pero hindi po sila yung magsasabi o hindi sila yung may final judgment kung sino yung dapat maupo. Kaya ngayon dito nakialam na yung Supreme Court regarding dun sa second place. Kaso may punto nga naman dito yung COMELEC dahil nga yung ruling na ginawa ng SC, ng Supreme Court, doon lang sa governor. Which is meron namang vice governor na pwedeng sumalo doon sa babakanteng pwesto ng governor. Unlike dito sa congressman na wala namang vice congressman o wala namang pwedeng humalili. Ngayon, may narinig akong magandang suggestion na pwedeng gawin ng Supreme Court o ng COMELEC na magkaroon uli ng eleksyon dahil kumbaga parang special election para lang malaman. Dahil nga pag ginawa nila yun sa local position, tungkol yun, lalong-lalo na dito sa congressman, mawawala ng bisa kasi yung karapatang pumili ng mga Pilipino o ng isang lugar kung sino yung gusto nilang manalo o maupong public official doon. Dahil ginusto ng 6th district na si Uy ang maupo, pero ipipilit naman ng COMELEC na yung natalo yung iupo. So lumalabas, baliwala ang eleksyon. Yun yung sinasabi ng Supreme Court. Ngayon, ano ba yung dahilan kaya dito ng COMELEC? Bakit ipinipilit nila na may upo itong si Abante at yung mga kongresistang natalo na pinadidisqualify nila? So may katotohanan kaya yung sinasabi nito ni attorney na kinasasangkutan ngayon ni COMELEC Chairman George Garcia regarding dito sa bilihan ng panalo para sa mga local sa mga position na kanilang tinatakbuhan sa kanilang mga lugar. So ito tuloy natin. Good afternoon everyone, maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong hapon na ito dito sa Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Gigil na gigil dito si attorney, parang gusto niyang manakit. Ngayon, alamin natin ano ba yung punto niya rito, bakit kakasuhan nila itong si COMELEC Chairman George Garcia dahil sa mga anomalyang kanilang pinaparatang. So pinaparatang pa lang naman dahil kailangan pa itong dinggin kung may katotohanan. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Wow. Anong suggestion yon? Ibig sabihin, So 300 million ang binigay na figures daw ni COMELEC Chairman George Garcia para maipanalo
yung kandidatura ng isang tumatakbong opisyal sa gobyerno natin. Ngayon, 300 million, kung iisipin ninyo, meron namang may mga requirements na ibinibigay sa mga congress, sa mga tumatakbo na mga elective official na meron silang bracket lang kumbaga na allowable na expenses na kailangan igastos per voters. Sa pagkakaalam ko, sa local is 3 pesos per voters lang. So kung i-divide mo yon, so napakalaki ng 300 million para sa hinihingi niya. Ngayon, ang isa lang nakakapagtaka dito kasi, bakit kailangan magkaroon ng courtesy call yung mga itong mga kandidato sa opisina o sa COMELEC chairman. So nahahaluan ngayon yan ng issue. Yan yung dapat iniiwasan nila dahil siyempre kung ikaw nga naman yung kalaban naman itong tumatakbo sa position na yan, tapos ay nalaman mo na siya ay nag-courtesy call doon sa COMELEC chairman, siyempre katapano, meron ka ng makukuhang pagdududa, lalo na kung matatalo ka. Siyempre, dahil nag-courtesy call siya tapos biglang nanalo, medyo, di ba, magkakaroon na ng alinlangan ngayon na posibleng hinilot para maiupo sa posisyon itong nag-courtesy call. Tulad nito, 300 million yung pinag-uusapan. So, hindi siya maliit na halaga. Diba? So, yun dapat ang iniiwasan dito ni COMELEC George Garcia. Ngayon, kaya siya ngayon nababaon dito sa issue na to. Sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na mayroong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob, nasa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi? Ito, mabigat tong aligasyon na binitawan nito ni attorney dahil kumbaga tumatanggap siya ng ganung kalaking halaga para may panalo yung isang kandidato. Ngayon, yung paratang naman na to medyo mabigat din at alam din nila kung ano yung magiging consequence nito once na ito ay malusutan ni COMELEC George Garcia. Alam nila, siguro tayo babalikan ito ni COMELEC Chairman Garcia dahil sa medyo talagang sobrang libelous itong paratang nila na to. Ngayon, antayin natin kung ano yung magiging sagot dito ni COMELEC Chairman regarding dito sa aligasyon na siya ay tumanggap ng 300 million para may panalo lang ang isang kandidato sa kanyang tinatakbuhang pwesto. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.